para talaga tong storm eh. Sometimes it's a war, it's a battle. Kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlong yun. Naniniwala ko na masisurvive ko siya. Patuloy lang maging mabait, maging masipag, at ibigay ko yung best ko. Kahit anong iba to sa akin ng mga tao, patuloy pa rin sa tatlo na yun. Tama. I think that really helped me. Sa lahat ng binato sa akin ng mga tao, basta, okay, fine. Basta mabait pa rin ako. Basta magaling pa rin ako. Basta masipag pa rin ako. Fight. Yun ang never give up lang din. Fourth, never give up. Yun. Tama, wala namang perfect na tao. Yeah. Pero kung yun yung guiding principles mo naman. Yun yung hinanap ko word. Yun yung principles ko talaga. That really helped me. Ilang taon yun talaga, yun talaga nag-help sa akin, I think. And that's why hanggang ngayon, isa ka pa rin sa pinakamalalaking stars. Ang tawag nga sa'yo ay Gen Z Queen. Oo, so congratulations sa pagtagumpay o sa tagumpay na nakarating mo dito sa showbiz world na sabi mo nga ay parang bagyo kung minsan napagtagumpayan mo siya. Umaaraw, umuulan. Yes. Okay, and now we'd like to open the floor for the questions from our media friends. Pero ako muna yung magtatanong nung kanilang question dahil nag-17 concert ata si Hannah Malorca. Naubusan siya ng voice. Ay. Yes. Hannah Malorca of Inquirer.net. I'm sure makaka-relate ka dahil ikaw din ay isang fangirl din ng artists. Yes. So, ang tanong niya ay, has there ever been a moment na naramdaman mo ang curse ng pretty privilege? Ano ang ginawa mo para labanan mo yun at ipakita mo that you have so much more to show? I think when you're under or feeling that you're under that curse of pretty privilege, hindi mo kasi ma-recognize na you are. Kasi, yes, to answer your question, naranasan ko na yun. I think, nung buong grade school ko, parang nursery pa lang to grade school, hirap talaga ako magkaroon ng friends. Hirap ako kahit pagdating ko din, first punta ko sa showbiz, hirap din ako makapili ng friends. And lagi nila akong binubully. And hindi ko kasi naramdaman talaga na maganda ako. Kasi hindi talaga yun yung sinasabi nila sa akin. Like talaga pangit ako or like hindi ako enough for them. Yun yung pinaramdam nila sa akin. At lahat ng girls, di ako talaga makahanap ng community sa girls. So ang gagawin ko dati, like gagawin ko talagang tibo yung sarili ko. Tapos doon ako sa mga guys. Parang boyish, ganun. Like, hindi to like pagiging pick me. Hindi to pagiging pick me. Pero sometimes lang kasi, when you're in grade school, tapos yung guys, like, less problematic lang din talaga sila. So, minsan nandun ako kasi hindi ako tinatanggap. Tapos, hindi ko talaga magets. Tapos, sabi lang sa akin, of course, syempre, nanay ko magsasabi nito. Lagi naman to sinasabi ng mga nanay natin. Sinasabi na, maganda ka kasi. Tapos, hindi ko siya talaga matanggap dati. Hindi talaga. Na parang, hindi ba dapat pag maganda ako, mas gusto mo kong maging kaibigan? Bakit ako lalayuan kung maganda ako? So, hindi ko talaga nakita na maganda ako. I think kasi yun sa curses ng pretty privilege na parang meron talagang may inis sa'yo, may inggit sa'yo at hindi ka nila kakaibiganin at papahirapin nila yung buhay mo sa school. So, sa'yo, hindi siya naging privilege? Oo, parang hindi. Dati nasampal pa ako sa school. Oo, talaga. Like, ang dami talaga may inis sa akin. Tapos, mag-isa lang ako lagi noon. Pero naayos na yung relationship ko sa school. Parang first few years ko lang, grabe lang, heated lang silang lahat sa akin. After noon, naging friends na kami lahat. Tsaka bata naman kami lahat noon eh. Tsaka pag mas bata ka, mas prone ka talaga sa mga inggitan, mga ganyan. Pero ayun, I think yun yung naranasan kong klaseng curse sa pretty privilege. Tas yung iba din na curse sa pretty privilege is yung parang gusto lang nila ako i-friend din dahil maganda lang ako, hindi dahil gusto nila ako as a person. So, kapag nakilala nila ako deeply, nakita nila yung flaws ko, hindi na sila na kasi, ay, eto ka pala, akala ko pretty ka lang eh. Ayaw na kita maging friend, hindi ko kaya yung burden mo, kasi yung friendship namin ay nag-base lang siya sa kagandahan ko. Yun yung mga naging struggles ko. At paano mo naman daw nilabanan yun at pinakita mo sa lahat na you're just so much more than a pretty face? Wala eh. Kapag ganun kasi yung standard nila
for example, yung friendship, like, ang tingin lang nila sa akin nga maganda ako. Hindi ko na yung pinaglalaban. Like, hindi ko kailangan i-prove yung worth ko sa'yo. Sabagay, hindi worth it, no? So, ang beauty kasi, di ba, subjective yun. So, like, parang, kung yun yung tingin mo sa akin, yan na yung magiging tingin mo sa akin kahit anong gawin ko. Hindi na to worth fighting for. Hahanap ako ng mga tao with the right eyes to see me, to know me. Doon ako. Doon naman sa, kinento ko na curse doon sa pagbubuli, wala, minsan kasi, iyabang din ako minsan eh. So, kapag naiinis sila maganda ako, mas lalo ko lang pinapakita na, wala, pretty ako eh. I'm sorry. Hindi mo naman kasi talaga kasalanan. Okay. Pero syempre, nabagets ako, iritang-irita ako kasi gusto ko lang ng friends. Oo. Bakit niya ako binabuli? Minsan talaga nakikipag-away ako. Pero ngayon naman na mas mature ako kapag merong alam ko nang aano sa akin at nang babash sa akin ng kung ano-ano, alam ko, di nyo pa rin masabi pangit ako. Yes. Di pa rin. Wala, parang... Lalo na ngayon, may official kang title. May kapatan ako. Yung ganun, parang kapag naiinis lang sila, wala din ako magagawa. Minsan tahimik lang din naman ako. Parang pinapakita ko lang kung sino ako. Like, babait pa rin ako sa kanila. I try my best talaga to always be the bigger person. Tsaka mas nakaka-pretty kasi yung ganun eh. Totoo. Yung ikaw pa rin ang umiintindi at ikaw yung tumatanggap lang at tingala ka lang at wala. Mas, hindi lang kasi dapat pretty ka. Dapat pretty din yung attitude mo. Yes. Yun mas ang nakakaganda. Nandun talaga ang kagandahan kapag ang heart mo ay pretty. So, tinatry kong sabayan yung prettiness ko with a pretty attitude na kapag naiinis kayo, I'm sorry. Sorry, not sorry. Maiinis na naman sila sa akin. Ay, pero hindi mo naman kasalanan. Oo. Pero, ang ganda nung sagot mo na yan kasi bagay na bagay dun sa next question ni Hannah. Iba ang pagiging matapang ng isang Andrea Brillantes. Saan nanggagaling ang tapang na yon at paano mo nire-remind ang sarili mong maging matibay? O, diba? Sakto yung sagot mo kanina eh. Actually, lahat to, yung tapang ko, nanggagaling siya sa lahat din ng pinagdaanan ko. Minsan may moments na parang give up na ako, alam mo yun. Pero I will look back sa lahat ng pinagdaanan, yung faith ko sa kanya. Minsan, hindi na ako talaga naniniwala sa self ko. Minsan, hindi na ako naniniwala, minsan din sa humanity. Minsan, hindi na din ako naniniwala sa trabaho ko. Minsan, may times na, kaya pa ba ng talent ko? Kaya ko pa ba idaan sa talent to? Kaya pa ba idaan sa ganda to? Hindi na. Pero maniniwala ako sa Diyos na i-deliver niya ako sa lahat ng pinagdadaan ako. Like, di ko talaga alam. Minsan may moments talaga, iyak na lang ako. Sasabihin ko lang, Lord, hindi ko talaga alam, pero naniniwala lang sa'yo. Kapit na lang ako sa'yo. Sa'yo ako naniniwala. Hindi sa kanila, hindi dito sa mundo, kundi sa'yo na lang ako maniniwala. So, doon ako kumakapit. Siya na yung naging strength ko, ang aking anchor. Siya talaga, doon nang galing yun. And, of course, iba tayo lahat. Hindi naman lahat ganun ang sa faith nila. Hindi ganun ka-strong yung beliefs nila. So, ang masasabi ko, kung walang ganun, importante ang community. Community talaga, nakakatulong talaga. You need to surround yourself with the right people talaga who will always uplift you. And ayun, kahit minsan kanina paulit-ulit ako sa, at least pretty ako. Minsan, guys, may moments na pretty nga ako, pero minsan nakakainis pa yung life eh. So, importante talaga na meron kang kinakapitan na hindi, na hindi subjective tulad ng ang beauty. Kasi subjective yun eh. So, mas importante talaga ang loob kaysa sa labas. Yes. Oh, yung, baka naman may magseryoso nun. Siyempre, yung mga pretty, lang yun. Joke lang yun. Yeah. Oo. Ang totoong motivation niya, as she said, yung strength niya nanggagaling sa faith and yung experiences na pinagdaanan. Yun yung nagpapatibay sa isang Andrea Brillantes. Pero syempre, bonus na rin. Ang ganda mo rin kasi talaga, girl. Bonus na lang yun, oo. Okay, thank you very much, Hannah. Thank you po. Thank you. Okay, now, let's have Nathalie Tomada of PhilStar. Hi, Miss Nathalie. Hello Hi. po. Hi, Andrea. So my question is, what's one lesson from the past year na you'd like to carry on this 2025? Mas lalo lang nag-grow yung relationship ko with God. So,
gusto ko i-carry on yun ngayong 2025 na kahit ano pang mangyari, kung meron ibabato ulit, like, hindi ako mawawala sa relationship ko with him. And ano pa ba, growing lang talaga. Growth lang. Everyday, ang dami ko pang natututunan sa sarili ko. Everyday, natetest ako. So, mga comments. Kasi live tayo ngayon, Andrea. So, may hello. mga comments tayo na babasahin. Okay. So, sabi ni Heart Kill. I love Andrea since then kasi napaka-multi-talented niya at mabait. Thank you po. Uy, successful. Thank you ang po. pagkamabait. Hey. Sabi ni Liza Canada. Oh, from Canada? The Gen Z queen and most beautiful face, Andrea Brillantes. Hey. Myra Lopez says, yes, Blythe is cute, pretty, and super talented. Thank you po. Ito na yung mga kailangan mong motivation din from your fans. Sabi rin ni Menchi Don, Blythe, most important star of Gen Z. May bagong title. Ang daming yung title eh. Nahihiya na talaga ako. As Ay, ito in. pa, marami pa. Sabi ni Jane Anna, so fresh, ang ganda mo. MJ Vlogs, ang humble talaga. Uy, humble! Sa lahat ng sinabi natin, ang humble pala. Oo. Sabi ni Stella Marie Okay, we love you, Andrea. Riza says, you po. Andrea Brillantes, the best ka talaga. Tycent Vlog, kaya dami nagmamahal kay Blythe. And last na, Bestie Lucky. You have come a long way, Blythe. Keep fighting, Blythe. Thank you. Laban lang. Yes. Laban. Maraming salamat po sa inyong messages at comments. Thank you po. Keep them Thank you. coming. Ang sweet niyo po lahat. Thank you guys so much. Yes. Gusto ko yung ang sweet din ng pagkakasabi Ang sweet mo. din. Okay, now let's go to our next question from Nika Sabio of ABS-CBN Push. Pero ako yung magbabasa ng question Okay niya. po. Please share with us your Vienna vacation experience. Yay! Finally, someone asked me. So, bago yon, may backstory kung bakit Vienna ang Okay. napili ko. Kasi parang gusto ko siya maging annual thing na meron akong solo travel every year. Although this year, hindi ko alam. Parang gusto ko lang mag-ipon this year. Parang medyo pahinga muna. Pero anyway, napili ko ang Vienna kasi nag-resonate ako dun sa kanta ni Billy Joel na Vienna. Oh. Yung Vienna waits for you. Slow down, you crazy child. You can be everything you wanna be before your time. Kasi 2024 naman, parang ang dami kong gustong gawin. Pero so little time lang talaga. Ang dami kong gusto dito ako, dito. Ang dami, lahat tinatry kong i-juggle. Tapos, kailangan ko lang mag-sit back nun. Tapos, bata pa din ako. Tapos, nakaramdam ako ng pressure na parang, tama ba yung ginagawa ko lahat na ngayon na nasa 21 ako? Enough ba yung mga na-achieve ko ngayong edad na to? Itong mga may mga goals kasi ako na marating kapag tanda ako. Tapos tinitingnan ko, kung yan ang goal ko pag 30 ako, dapat ito na ako ng 21 ako. Hindi, talaga, gumagano na ako. Tapos, lagi ko yun piniplay. Kaya, pinay ko yung Vienna talaga para lang, slow down. Slow down lang ang talaga. aga ng quarter Yun life nga, crisis diba? mo. Sabi ko din, diba, 21? parang 21 pa lang ako. Enjoy. Minsan kasi, parang ang hirap nung pumasok ako sa business na biglang pressure. Kasi may business na yun, may pinapatakbo kang negosyo. So parang may pressure din. Tapos syempre ngayon lang ako nakakita ng mga numbers, ganyan-ganyan. Apakahina ko pa naman sa math. So like talagang nagugulat lang ako sa lahat na nangyayari nun. Tapos yung high street pa and everything, lahat na nangyayari. So, nag-Vienna ako just to slow it down. Tapos, alam mo, nag-enjoy lang ako doon. Tapos, ang cute-cute nun, kung hindi nyo napanood, may vlog ako doon sa Madrid ko, nung sa Spain. May vlog akong nirelease nung solo travel ko. Kita nyo yun, na ako lang, ganyan-ganyan. Tapos, meron ako na-meet na 2 girl na kaedad ko. Tapos, strangers lang sila, pero nag-click kami. Tapos, we spent the night together. Sobra happy. Girl to girl lang. Tapos, sabi ko, you know what? Ikikwento ko to sa magiging future kids ko na alam niyo yung mom niyo nag-solo travel and she met 2 wonderful girls. Hindi ka Ganyan, natakot? ganyan. Na baka scammer, ganun? Wala eh. Parang, you know, kapag natakot ka, parang mabay-miss mo yung ibang fun sa life. So, talagang go. Tapos, yung girls na yun, tiga
Vienna. So, sakto, pumunta ako Vienna, tapos minit ko sila. Nag-spend din ako ng Halloween with them. Then, after dun, nag-Prague ako, and nag-Budapest ako. Sa Budapest, iba naman yung song ko dun. Mouse in Budapest, my and treasure chest. Tapos, nood lang ako sunset. Ang saya. Super fun. Sana talaga meron akong ma-encourage sa mga kwento ko na mag-solo travel. Kung kaya ko, guys, kayang-kaya yun. Lagi ang dami nagtatanong, hindi ba mahirap, hindi ba nakakatakot? Mahirap, nakakapagod, at nakakatakot. But I do it scared. I do it alone and scared.